Okay, hello po mga bunso ate kuya. Ngayon naman ay tatalakayin natin kung anong gawain ang gagawin ng Diyos sa kanyang muling pagpaparito sa lupa. Okay. Ngayon mga ate kuya, gusto mo ba malaman kung ano ang landas sa pagpasok sa kaharian? Bilang isang nananalig sa Diyos, kung alam lang natin na ang Diyos ay babalik sa lupa pero hindi alam kung anong gawain ng Diyos sa kanyang pagbabalik, kung gayon, pinapakita nito na wala tayong pakialam sa Diyos at sa pagpasok sa kaharian. At palalagpasin lang natin ang kaligtasan na dala-dala niya. So, mga ate kuya, sa totoo lang, sinabi sa kasulatan kung anong gawain ang gagawin ng Diyos sa kanyang muling pagpaparito sa lupa. Sinasabi sa 1 Peter chapter 5 verse 5, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. At sa Hebreo 9 verse 28, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami at sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Hebreo 9 verse 28. Ang salitang aking sinanita ay siyang sa Kanya yahatol sa huling araw. 1 chapter 12 verse 47 hanggang 48. 1 chapter 5 verse 22, sapagkat ang Ama hindi humahatol sa kainumang tao kundi pinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. 1 chapter 5 verse 27, at binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol sapagkat siya ay anak ng tao. Sapagkat dumating ng panahon ng pasimulan ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. 1 Pedro chapter 4 verse 17. So, mga bunso at kuya, anong ibig sabihin ng mga talatang ito? So mga ate kuya, sa muling pagpaparito daw po ng Diyos ay eto. Sinasabi sa atin ng mga propesiyang ito na kapag si si Hesus Kristo ay dumating sa pangalawang pagkakataon, hindi niya na daw kailangan pang isakripisyo ang kanyang sarili bilang alay sa kasalanan o gumawa daw ng pagtubos at magpapako sa krus. Bagkus sa muling pagpaparito ni Jesus, ililigtas niya ng lubos ang mga taong pinatawad po sa pagtubos si Jesus sa kasalanan. Tulad na sinasabi sa kasulatan sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Hebreo 9 verse 28. Hiwalay sa kasalanan. Ano ibig sabihin nito? Ito'y gawain ng lubusang paglilinis sa mga tao, pagbabago sa kanila at pagpeperpekto sa kanila. Hindi ba't iyon ang ibig sabihin ng hiwalay sa kasalanan? So mga bunso ate kuya, bukod dyan mga kapatid ko, palaging mention din po sa mga prophecy na palaging binabanggit ang patungkol sa hahatol sa mga huling araw, pasimulan ng paghukom sa bahay ng Diyos, makahatol sapagkat siya'y anak ng tao, ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. You see mga bunso ate kuya, pinapatunayan nito sa second coming ni Jesus sa kanyang pagkakataong tao muli bilang ang anak ng tao ay gagawin niya daw ang gawaing paghahatol sa mga huling araw. Ito ay ang paghahatol po. Sa kanyang pagbabalik gagawa siya ng paghahatol sa mga huling araw. So mga ate kuya, kung clear na sa atin, so sa kanyang second coming ni Jesus, anong gawain ng Diyos sa kanyang muling pagparito? So ito yung tanong ha mga bunso ate kuya. Sa muling pagpaparito ni Jesus sa kanyang second coming, anong gawain na gagawin ng Diyos sa kanyang muling pagparito? Paghahatol ba o pagpapapako sa krus o pagtubos ba? Yon. Okay. Ang tamang sagot dito ay tama. Gawain ng paghatol. Okay po? Yes. So mga ate kuya, ngayon naman, teka lang. Okay. Ang tanong,
Tinubos at pinatawad na tayo ni Jesus sa ating mga kasalanan, pero bakit kaya pumaparito ang Diyos upang gawin ang gawain ng paghahatol? Bakit kailangang isagawa ng Diyos ang gawain ng paghatol? Sabi ng Diyos, bago tinubos ang tao, marami sa mga lason ni Satanas ang naitanim na sa kalooban niya, at pagkatapos ng libu-libong taon ng pagtiwali ni Satanas sa kanya, nasa kanyang kalooban ang matatag na kalikasang lumalaban sa Diyos sa makatuwid. Kapag natubos na ang tao, ito'y walang iba kundi isang kaso ng pagtubos kung saan ang tao ay binili sa mataas na halaga. Ngunit, ang may lason ng kalikasan sa kanyang kalooban ay hindi pa naaalis. Ang tao na lubhang nadungisan ay kailangang sumailalim sa isang pagbabago-bago maging karapat-dapat na maglingkod sa Diyos. Kapag ang tao na namumuhay sa laman ay hindi pa napapalaya mula sa kasalanan, siya ay maaaring magpatuloy lamang sa pagkakasala na walang katapusang hinahayag ang kanyang makasatanas na disposition. Itong buhay ng tao isang walang katapusang pagpapaulit-ulit ng kasalanan at kapatawaran. Ang karamihan ng tao ay nagkakasala sa araw upang magtapat ng kasalanan sa gabi. Dahil dito kahit na ang handog para sa kasalanan ay magpakilalang mabisa para sa tao, hindi nito magagawang iligtas ang tao mula sa kasalanan. Tanging kalahati lang ng gawain ng pagliligtas ang nakumpleto sapagkat ang tao ay meron pa rin tiwaling disposition. Ang ginawa lamang nila ay gumawa ng mga kasalanan at pagkatapos ay kumpisa ng kanilang mga kasalanan ng paulit-ulit ng walang anumang landas sa pagbabago ng kanilang disposition. Ganyan ang kalagayan ng tao sa kapanahunan ng biyaya. Ang tao ba ay nakatanggap ng ganap na kaligtasan? Hindi. Sa makatuwid, matapos na makumpleto ang yugtong iyon ng gawain, naroon pa rin ang gawain ng paghatol at pagkasigo. Ang yugtong ito ay para dalisayin ng tao sa pamamagitan ng salita at sa gayo'y bigyan siya ng isang landas na susundan. Amen. So mga bunso at kuya, mula dito, ito ang dahilan kung bakit kailangang isagawa ng Diyos ang gawaing paghatol, dahil nais ng Diyos na tayo'y dalisayin at linisin sa kasalanan sapagkat hindi pa nadadalisay ni nililinis o nalulutas ang ating makasalanang kalikasan. So mga ate kuya, ano ba ang makasalanang kalikasan? Yan o, okay. Ngayon, basahin po natin ito, okay? So, ano nga ba makasalanang kalikasan? Ang makasalanang kalikasan ay hindi tulad ng hindi ka pumatay, hindi ka nanloob, hindi nagnakaw, hindi nakipag-away, hindi naninigarilyo at hindi manginginom. Ang makasalanang kalikasan ay tumutukoy sa masasamang kaisipan sa isip. Sa paningin ng Diyos, ang makasalanang kalikasan ay ang kayabangan, pagnanasa, pagkamakasarili, kawalan ng katapatan, pagkainggit, kasakiman, pag-iimag, katamaran at masasamang mga pag-iisip at iba pa. Halimbawa, kapag may isang tao na gumawa ng isang bagay na nakakaapekto sa ating mukha at mga interes, nagagawa nating magalit. Itong pagiging arrogante na makasalanang kalikasan. Kapag nakita natin ang buhay ng ibang tao ay may mabuti kaysa sa atin, nagagawa natin magselos at magreklamo. Itong pagiging mainggitin ang makasalanang kalikasan. Kaya nga 'di ba? May isa pang halimbawa pa. Sinabi nga ni Jesus na datapat ang magiging panalitan nyo ay oo, hindi, sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Mateo 5 verse 37. Dito mga ate kuya, patuloy pa din tayong nagsisinungaling, di ba po? Pag tinanong ka ng isang tao na saan ka galing, sinasabi mo dyan lang. Pero saan yun dyan? Ang daming dyan. So dito mga ate kuya, hindi ka direct to the point na sumagot. May paligoy-ligoy ka pa, so you are not honest. Ibig sabihin, hindi tayo matapat. No? Hindi tayo matapat. Bukod dyan mga ate kuya, pag tinanong ka,
kailan ka pupunta sa bahay. So, isasabihin mo, maybe, ito, ganyan. You see, ang daming palusot, ang daming rason, no? Paligoy-ligoy. So, hindi mismo, hindi direct to the point, hindi honest, no? So, yun ay hindi po pagiging tapat at lagi po tayong nagsisinungaling, alang-alang lang sa ating mga banidad. Diba, pinagtatakpan natin yung mga banidad natin, yung intention natin, interest natin, di ba po? So, yung pwedeng makasarili din yung tuso, di ba mga kapatid? Yes po. Kaya iyon yung makasalanang kalikasan na hindi pa naaalis ni Jesus, no? Pinatawad lang kasi tayo, tinubos lang tayo pero hindi naman nadalisay. Sa makatuwid, bagamat iniligtas tayo ng pagtubos ni Jesus, pinahintulutan lang nitong tao ay pwede na magdasal sa kanya para humingi ng kapatawaran at magsisi sa pangungisal at sa gayon patawarin tayo. Hindi iyon ang susi parang tao ay malinis at madalisay at madala sa kaharian. Kasi mayroon pa ding makasalanang kalikasan ng tao di ba? Sa makatuwid, ang pagiging iniligtas ng gawain pagtubos ni Jesus ay nangangahulugan lang ito. Kung naniniwala tayo kay Jesus, kapag gumawa tayo ng kasalanan, hindi na natin kailangang isakripisyo na anumang handog para sa kasalanan. Tulad ng mga panganay na hayop, sa sandaling manalangin tayo sa pangalan ni Jesus, ang kasalanan natin ay kanyang mapapatawad. Galatia 3 verse 13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Hindi iyon na naging landas para ang tao ay madalisay. Parang lang yung isang damo, di ba mga kapatid ko po? Kapag ang damo, isipin mo na lang yung puno, ayan no. Pero wag mo na lang isipin yung puno, damo na lang, mas naigin no. Pag ang damo ay binunot mo yung, kapag ang damo ay pinutol mo, ayan, kapag ang damo ay pinutol mo, sa palagay mo ba hindi natutubo yung damo na yun? Siyempre, tutubo pa din yun kasi may ugat, di ba? Kasi hindi pa nabubunot yung ugat. Kaya lalala ng lalala or lalago ng lalago, di ba? Kung hindi naaagapan. Kaya masasabi natin ng gawain ng pagtubos ni Jesus ay nagpapahintulot lang sa tao na tabasin yung kasalanan pero hindi binunot yung ugat ng pinanggagalingan ng kasalanan natin, yung makasalanang kalikasan. Okay? Kaya mga ate kuya, kaya dito brothers and sisters, kaya dito sa makatuwid, ang gawaing paghatol ng Diyos ay nagpapahintulot naman ito sa tao na malinis at maturoang maging banal, maturoang madalisay sa kasalanan. Kaya ito ibig sabihin ng pagiging nailigtas ng lubos sa kasalanan at ito din ang landas sa tao para makapasok sa kaharian. Yes. Kaya mga busati kuya, paano mo nasabi na ang paghahatol ng Diyos ay iyan ang landas sa pagpasok sa kaharian? Kasi mga kapatid ko po, sinasabi dito sa Isaiah 26 verse 9, sapagkat pagka nasa lupa ang iyong mga kahatulan, ay nangatututo ng katuwiran ang mga nananahan sa sanlibutan. Amen. So dito mga ate kuya, nangatututo ng katuwiran ay tumutuko yan sa nagtuturo, which is tumutuko yan na nagtuturo sa ating maging isang matuwid, no? Matuwid, pagpasok sa pagiging perpekto, pagiging banal at dalisay na tao. Yes, ang paghahatol ay nangangailangan para sa tao na madalisay. Ang paghatol ay pagdadalisay. Itong landas sa pagpasok sa kaharian ng Diyos kasi ang paghatol ay nagtuturo sa atin na maging matuwid. Ito'y pagpasok po sa pagiging banal at perpekto. Okay mga ate kuya? So, kung bakit kailangan ng Diyos na gumawa ng paghatol, ito ay para linisin tayo dahil nais ng Diyos na tayo dalisayin at linisin sa kasalanan. Okay? So mga ate kuya, ngayon, tinubos at pinatawad na tayo na sa ating mga kasalanan. Pero bakit kaya pumaparit ang Diyos upang gawin ang gawain ng paghatol? Bakit kailangan isagawa ng Diyos ang gawain ng paghatol? A. Para tubusin tayo sa kasalanan at patawarin. O letter B. Dahil nais ng Diyos na tayo dalisayin at linisin sa kasalanan sapagkat hindi pa nadadalisay, nililinis o nalulutas ang ating makasalanang kalikasan.
O letter C, magbigay lang ng utos. O letter D, papatayin niya ang tao at parusahan. Wow, ang tindi nun, no? So mga ate kuya, ayan, pili po kayo ng sagot. So, ang tamang-tamang sagot dito ay letter B. Dahil nais ng Diyos sa tayo dalisayin at linisin sa kasalanan sapagkat hindi pa nadadalisay, nililinis o nalulutas ang ating makasalanang kalikasan. Ang paghatol ay nagresulta ito na magtuturo sa atin, dadalisayin at turuang maging banal ang tao. Kaya nga diba sinasabi rito ng Diyos, kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Walang kabanalan, walang makita sa Panginoon. Amen. So ito yung requirements na hinihingi ng Diyos sa atin. Ang requirements sa pagpasok sa kaharian ay ang kabanalan, pagiging banal. Yun na yung landas sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Yun ay ang tanggapin ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw kasi iyon ang magtuturo sa atin na malinis at madalisay sa kasalanan. Di ba nga? Kaya mga ate kuya, ngayon, basahin ito na sinasabi pa ng Diyos ng kasulatan. Okay, awit 96 verse 13, sarap ng Panginoon sapagkat siya'y dumarating upang hatulan ng lupa. Isaiah 26 verse 9, sapagkat pagka nasa lupa ang iyong mga kahatulan, ay nangatututo ng katuwiran ang mga nananahan sa sanlibutan, nang ang Diyos ay bumangon sa paghatol upang iligtas ang lahat ng maamos sa lupa. Amen. So mga ate kuya, mula dito sa kasulatan na nasa itaas, nakakabanggit ko lang, saan daw gaganapin ng paghatol? Sa langit ba daw o sa lupa? So mga ate kuya, ito po ang tamang sagot, sa lupa mismo. Sabi nga sa Isaiah, sapagkat pagka nasa lupa ang iyong mga kahatulan ay nangatututo ng katuwiran. Kung gagawin ni God ang paghatol sa langit at iisa-isayin tayo, walang mga ngahas. Nasabi sarap ng Panginoon na si banal, tayo ay walang nang ligtas, di ba po? Kung iisipin mo naman ng paghatol ay pagpaparusa, kung gayon, lahat tayo ay mamamatay dahil wala na sino mang banal. Di ba mga ate kuya? Kaya ang paghatol ay gaganapin sa lupa. Okay po? Dahil ang tao ay makasalanan kasi yung tao nakatira sa lupa. So that's why dito isasagawa ang pagliligtas ng Diyos ng paghatol. Okay? Pagdadalisay. Okay mga kapatid, ngayon, ang tanong, paano'y sinasagawa ng Diyos ang gawain ng paghatol upang dalisay, linisin tayo? Anong gagamitin ng Diyos para maturuan tayo madalisay na maging banal? Sinasabi dito sa Roman 2 verse 2, at nalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan, laban sa kanila na nagsisigawa ng gayong mga bagay. Amen. Yung pala yung mga kapatid, no, katotohanan pala yung gagamitin niya. Yes po na? Sinasabi sa John 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Amen. Katotohanan daw ang gagamitin niya. Di ba po? So, sinasabi pa dito sa Juan 16 verse 12 hanggang 13, mayroon pa ako maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayunmay kung siya ang espiritu ng katotohanan, ay dumating ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Wow! Amen po mga ate kuya. Napakaliwanag po ng mga salita ni Jesus na sa kanyang prophecy, no? Nasa kanya daw second coming ay magsasalita pa daw siya ng mga katotohanan. Yung mga natitirang katotohanan na hindi niya naitala ng advance mismo, na hindi pa niya naitatala ng advance sa Biblia. Kumbaga, sasabihin pa lamang niya to di ba po? Sa kanya second coming, may mga bagong salita siya na sasabihin sa mga huling araw. Of course, ito yung mga bagong katotohanan. Kaya malinaw, gagamit ang Diyos ng bagong katotohanan ng salita para lubusang turuan ng tao na maging banal. Gagamit siya ng katotohanan. Hindi siya gagamit ng apoy, ha? Hindi siya gagamit ng apoy at hindi siya gagamit ng sakuna. Katotohanan ang gagamitin niya mga bunso ate kuya. Okay po? So, basahin ito na sinasabi pa ng Diyos.
Ang Kristo ng mga huling araw ay gumagamit ng iba't ibang katotohanan para maturuan ng tao, para ibunyag ang diwa ng tao at suriin ng kanyang mga salita at gawa. Ang mga salitang ito ay binubuo ng iba't ibang katotohanan, gaya ng tungkulin ng tao, paano dapat sundin ng tao ang Diyos, paano dapat maging tapat ang tao sa Diyos, paano dapat isabuhay ang normal na pagkatao, gayon din ng karunungan at disposisyon ng Diyos at iba pa. Ang mga salitang ito ay nakatuon lahat sa diwa ng tao at sa kanyang tiwaling disposisyon. Partikular na yaong mga salitang naglalantad kung paano tinatanggihan ng tao ang Diyos ay sinasabi patungkol sa kung paano kinakatawan ng tao si Satanas at naging pwersa ng kaaway laban sa Diyos. Amen. Sabi pa ng Diyos, sa pamamagitan ng gawain ito ng paghatol, pagkasigo, lubusang malalaman ng taong marumi at tiwaling diwa sa kanyang sariling kalooban at magagawa niyang lubos na magbago at maging malinis. Sa gaytong paraan lamang maaaring maging karapat-dapat na bumalik ang tao sa harap ng luklukan ng Diyos. Lahat ng gawain ginagawa sa araw na ito ay para malinis at mabago ang tao sa pamamagitan ng paghatol at pagkasigo gamit ang salita, pati na rin ng pagpipino. Makakaya ng tao na maiwaksi ang kanyang katiwalian at maaaring madalisay ang tao sa halip na ituring ang yugtong ito ng gawain bilang pagliligtas. Mas akmang sabihin na ito ay ang gawain ng pagdadalisay. Ang totoo, ang yugtong ito ay panlulupig at ang pangalawang yugto rin ng gawain ng pagliligtas. Amen. Yung pala yun mga kapatid, no? So mga ate kuya, paano yung sinasagawa ng Diyos ang gawain ng paghatol upang dalisayin, linisin tayo nung gagamitin ng Diyos para maturuan tayong madalisay at maging banal? Gagamit ba siya ng mga bagong katotohanan ng mga salita? O letter B, gagamit siya ng apoy? O letter C, gagamit siya ng sakuna? O letter D, gagamit siya ng himala at kababalaghan? So, ano po ang tamang sagot? Go, go, go! Ang tamang sagot dito ay letter A. Okay po, gagamit siya ng mga bagong salita po ng katotohanan. Kasi sinasabi sa John 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Sinasabi naman sa 1:16 verse 12 hanggang 13, meron pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayunmay kung siyang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Amen. So, dito napakaliwanag po, yung katotohanan lang ang tanging landas para ang tao ay maturuang madalisay. Kasi nga sinabi nga ni Jesus, 'di ba? Siya ang daan, katotohanan at ang buhay, 'di ba? So sa mga uling araw, siya ay magsasalita po ng katotohanan, mga bagong salita para ang tao ay may landas po sa pagpasok po sa pagiging banal, which is maturuan silang madalisay at maging banal, pumasok sa kabanalan. Kaya hintayin nyo na lamang si God na magsalita po ng mga bagong salita na magtuturo sa atin na maging banal, mga bunso at ate kuya. No? So mga ate kuya, iyon ang landas para ang tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Kung gusto nyo madalisay, kung gusto nyo pumasok sa kaharian, kung gusto nyo maperpekto, magawang banal, kailangan nyo tanggapin ng gawain po ng paghatol ng Diyos, makasunod sa yapak niya. So mga ate kuya, kung nasasapatan ka lang na manampalataya sa pangalan ni Jesus at tinatanggap lang natin ang gawain ng pagtubos ni Jesus at magbasa lang ng Biblia, hindi man lang tinatanggap ang second coming ni Jesus para gumawa ng pagdadalisi sa tao at hindi nagbabasa ng kanyang mga bagong salita, magagawa ba tayong dalhin sa kaharian? Magagawa ba tayong banal? Yes or no? Sa katunayan ay hindi po. Kasi kung yes, hindi sapat ito sa tao. Kukusintihin lang nito ang paglabag ng tao pero hindi niya magawang maiwaksi kung paano lutasin ng kasalanan. Kung hindi niya tatanggapin ng paghatol ng Diyos sa mga uling araw sa kanyang second coming, gamit ng mga bagong salita, mawawala ng saysay ang pananalig niya sa Diyos. Maaari pa niyang tahakin ng landas tinahak ng Fariseo at Hudyo at basakin ng Diyos sa huli. Sapagkat ang Diyos ay banal at matuwid na Diyos mismo. Kahit sinasabi ng Diyos,
kabanalan. Kung wala nito'y walang sino makakita sa Panginoon. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon ay ipapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yusi mga bunso at kuya, ito'y maliwanag na alisyon sa kanyang disposition na hindi nalalabag ng kahit ninuman. Kahit sa puntong ito, kung magdadasal lang tayo sa loob ng ating simbahan at magbasa lang ng Biblia, manampalataya lang na hindi man lang sinusunod ang bagong hakbang ng gawain ng Diyos, mauwi pa din ito sa wala. Masdan natin ng mga pare-scribe at mga Hudyo, gano'n man silang magsakripisyo at gano'n man silang magdasal at mag-ayuno sa loob ng templo, bakit sa huli dumating ang Mesayas, nilabanan nila, di ba po? Binatikos pa nga nila. At isa pa inunsulto pa nga nilang puso ng Diyos. At sa huli, pinatay pa nga nila si Jesus. Hindi ba't ang gayong mga tayo ay napaka-ipokrito, mabait sa panlabas pero sa loob na napakadumi at umalingaso ng mga bangkay sa kanyang diwa at espiritu. So, ang gayong tao ay walang malasakit sa Diyos, hindi kayo sumunod sa banal na espiritu. Ito'y katotohanan, hindi may kakailanin naman. Kung gusto natin pumasok sa kaharian ng Diyos, kung gusto natin maligtas at madalisay at magawang banal, sundin natin at basahin natin ang mga bagong salita ng Diyos sa kasalukuyan na kanyang second coming para may landas tayo sa pagpasok sa kaharian. Ito lang ang paraan, wala nang ibang paraan dahil ang tao ay hindi naman katotohanan. Only God can express ng truths dahil siyang daan ng buhay na walang hanggan. Amen po. Next naman po mga bunso ate kuya. Okay. So, yamang ang Diyos ay mayroong mga bagong salita na ihahatol sa atin, kahit saan natin mababasa ang mga bagong salita na magtuturo sa atin na maging banal. So, saan nga ba natin mababasa yung mga bagong salita na ihahatol sa atin, no? Na magtuturo sa atin na maging banal? So, sinasabi sa Daniel 12 verse 8 hanggang 10, marami ang dadalisayin, nilinisin at papuputiin. Ngunit ang masasama ay magpapatuloy sa paggawa ng kasamaan. Walang sino man sa masasama ang makakaunawa, ngunit ang mga pantas ay mga kakaunawa. Pahayag chapter 5 verse 1-5, sinong karapat dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? At walang sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa makapagbukas ng aklat o makatingin man sa loob nito. Pahayag chapter 5 verse 5, tingnan mo ang leon sa lipi ni Juda, ang ugat ni David ay nagtagumpay upang mabuksan niya ang aklat at ang 7 tatak nito. Roma chapter 1 verse 3, ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkatao, isinilang siya sa lahi ni Haring David. Amen. So mga busati kuya, sa mga propesiyang ito, alam natin ang pahayag ay ang mga propesiya na magaganap pa lamang. Malinaw sa hula na may isa pang bagong aklat ang Diyos na bubuksan niya. Babalik ang Diyos upang magpahayag ng higit pang mga bagong salita at ang mga salitang ito ay isusulat niya sa isang bagong selyadong aklat na ipinopropesiya. Once na pagkatapos bumalik ni Jesus sa kanyang second coming, siya'y magsasalita ng mga bagong salita sa bagong aklat. At ang bagong aklat ay si Jesus lamang ang makapagbubukas nito dahil sinasabi sa kasulatan, tingnan mo ang liyang salipin ng Juda, ang ugat ni David ay nagtagumpay upang mabuksan niya ang aklat. Pahayag 5 verse 1-5. Yusin mga bunso ate kuya, naalala ko yung sinabi ni Jesus na siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Bakit niya sinabi yon? Kasi siya lamang po makapagsasalita po ng katotohanan. Hindi naman natin kaya magsalita ng katotohanan, di ba? Hindi rin natin kaya magsalita ng mga bagong salita. So only God can express many truths. So that's why siya lamang mismo ang may karapatan po na magsalita po ng mga bagong salita na magtuturo sa atin ng maging banal. Ito'y nakatala po sa bagong aklat na sa kanyang pagbabalik. So mga ate kuya, kung malinaw na sa atin ang tanong, yamang ang Diyos ay merong mga bagong salita na ihahatol sa atin, kahit saan natin mababasa yung mga bagong salita na magtuturo sa atin na maging banal? A. Sa bagong aklat, B. Sa Biblia. Go mga ate kuya, ano pong sagot natin? Ito po ang tamang sagot ay
Yes, ito'y nasa bagong aklat na po, nasa labas po ng Biblia, okay? Sa katunayan, ito'y nasa bagong aklat, nasa labas ng Biblia. Paano maitatala sa loob ng Biblia ang mga bagong salita at gawain ng Diyos sa mga uling araw na hindi pa niya nagagawa, di ba? Kaya't imposible yun mga bunso at kuya. Ang gawain ng Diyos ng paghahatol sa mga uling araw ay hindi maaaring maitala ng advance sa Biblia. Kailangan niya munang bumalik at pagkatapos niyang bumalik ay magsasalita na siya at magsusulat ng mga bagong salita sa bagong aklat at ang benepisyo nito sa tao ay magagawa nitong dalisayin ng tao. Halimbawa, nang dumating ang Panginoong Hesus upang magsagawa, wala pang bagong tipan, di ba? Nagkaroon lang ng bagong tipan pagkatapos makumpleto ng Panginoong Hesus ang kanyang gawain ng itala ng kanyang mga disipulo ang mga ginawa ng Panginoong Hesus. Di ba po mga boss at kuya? So mga ate kuya, sa muling pagpaparito na sa kanyang second coming, mababasa natin yung mga bagong salita na naglalaman ng paghatol na magtuturo sa atin na maging banal at madalisay. Ito'y nakatala sa panibagong aklat, sa another new book mga bunso ate kuya. Kaya sa second coming ni Jesus, meron siyang panibagong aklat na bubuksan. Huling tipan, no mga bunso ate kuya? Ito'y bagong aklat. Yan po mga bunso ate kuya. Okay. So mga ate kuya, meron po tayong assignment. So, ito yung assignment natin. Kung malinaw na sa atin yung talakayan natin, no? So, mga bunso ate kuya, maraming salamat po sa pakikinig po, no? Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras ng 30 minutes or 26 minutes lang, no? Mga bunso ate kuya, thank God po. Kung gusto niyo po, kung nais niyo pang magsaliksik, at kung may katanungan ka, maaari mo kong tawagan sa number na ito, sa 091977409736 po. So, bye-bye po mga kapatid. See you po. Thank God.